BBC B-Boy Bibo Confessions. Dahil minahal mo ako, ibibigay ko rin ang performance na todo. Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping be careful what you wish for. Ikaw ba, yes, friend, minsan mo na bang naranasan ang humiling at nung natupad, ikaw ay napailing? Yan kasi masyadong impulsive sa mga hinihiling. Alam nyo, yung usapin na to ay patunay sa buhay na kapag may gusto tayo, kapag meron tayong mga hangarin, minsan hindi na natin iniisip kung akma ba para sa atin yung mga bagay na gusto nating makuha. Diba? For example, hiling ka ng hiling. Gusto mo na magkaroon ng sarili mong sasakyan. Pwede naman. Mukha namang posible para sa'yo. Kaso, wala naman pala kayong parking lot. O sige, sabihin na nating magagawa naman ng paraan yan. Wala kayong parking lot, so maghahanap ka ng space for lease. Narerentahan mo para mapag-parkingan ng kotse mo. Tapos, hindi ka naman pala handang magbayad. Namamahalan ka naman pala. O hindi naman kaya meron ka nga sasakyan, wala ka namang lisensya. Diba? Yung mga ganong klaseng bagay ba? Dahil lang naiisip natin na gusto natin siya, gagawin agad natin. Without even trying to prepare for it. Hinihiling mo na sana ma-promote yung posisyon mo sa trabaho, pero lagapak naman yung work ethics mo. Diba? Dalawa lang yan. It's either hindi natin deserve yung bagay na gusto lang natin at hindi natin kailangan, or hindi tayo totally fit for that something that we want. Hindi para sa atin, kumbaga. Kagaya nga ng narinig natin na sulat para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions na ipinadala sa atin ni Ate Mikay. Si Mikay na hinihiling niya na sana meron na siyang makahalabira. Nakahanap siya ng katapat niya. Well, pabor naman siguro yun sa kanya. Diba? Pero nagulat lang naman siya. Nabigla lang siya ay, grabe naman yung dumating na order ko. Parang higit pa sa 5-star ang atake. Performance level 999. Diba? Nakahanap siya ng katapat niya na si Arnold. Si Arnold na ang binibigay sa kanya ay ihi lang ang pahinga. So, diba? Kaya na sinabi ko, gusto niya rin naman yun. Kaya pinapanindigan niya, pero kahit pa paano masasabi natin na may complaint pa rin siya, diba? Na nagkaroon ng biometrics yung werot niya, gano'n. Sa pagkakapalo, pagkakahampas. Pero yung sulat na binasa natin kanina ay patunay sa atin na tayong mga tao ay hindi marunong makontento. Marami tayong gusto kahit na minsan hindi na akma para sa atin, hindi na bagay para sa atin. Kaya nga reminder sa atin ito na kapag may hihilingin tayo, dapat pag-isipan natin ng maigi kung ano yung gusto talaga ng puso natin. Pag-isipan natin ng 100 beses kung gusto ba talaga natin yon, kailangan ba talaga natin yon, o face lang siya. Natipuhan mo lang tapos bukas hindi na. Siguraduhin natin na kapag may gusto tayong isang bagay, hindi lang dahil nainggit tayo, na gustong makisabay sa uso. Alamin mo sa sarili mo what your heart truly desires. Yun naman talaga yun, di ba? Kapag may pangarap kang gustong tuparin, kahit anong mangyari, kahit anong balakid, gagawin at gagawin, susuungin mo lahat-lahat. Dahil alam mo sa sarili mo na yun talaga yung gusto mo. Pero may mga bagay din tayong tinutupad sa buhay natin na hindi naman pala karapat-dapat, hindi naman pala worth it. At syempre kapag may wish ka, or may pangarap ka, dapat sasabayan mo yun ng galaw. Hindi ka lang basta maghihintay. And meanwhile,
dapat paghandaan mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Ihanda mo yung emotional stability, financial or whatsoever, lahat ng may li. 'Di ba? Na handa ka kapag dumating yung bagay na yun, yung bagay na hinihiling mo. Kasi nakakaya naman kay Lord, 'di ba? Utang na loob. Puro kahiling sa kanya na sana bigyan ka ng maraming pera, wala ka namang ginagawa, o hindi naman kaya binigyan ka nga ng pera, ginastos mo naman sa sugal. Diba? Ginastos mo sa sugal, ginastos mo sa droga, ginastos mo sa bisyo mo, wala din. Nakakahiya naman, diba? So bottom line na para sa ating usapin ngayong gabi, it is okay to ask and work hard for something that you really want. It's okay to aim for that something you really need. It's okay to manifest the life that you're wishing for. Basta, paghandaan mo lang. Get ready with it. Gusto mong yumaman tapos hindi ka naman pala handa magbayad ng tax? Di nga. Makukulong ka pa. Tsaka sometimes, no, mga yes friend, kailangan lang talaga natin makontento at i-appreciate yung mga bagay na natanggap na natin. Yung mga bagay na nasa harapan na natin. Kasi minsan din, gusto ko ng camera. Gusto ko ng mamahaling DSLR. Ito yung gusto ko. Ito yung eksaktong modelo ng gusto ko. At kapag nakuha mo na siya, ay, ito lang pala. Parang mas maganda pala yung isa. Parang try ko nga rin yung mas mahal pa. Diba? Wala tayong kakonte-kontento. Minsan nakakalimutan nating i-value yung isang bagay na matagal nating pinaghirapan, matagal nating pinangarap. Kasi wala tayong kontento. Pero okay lang naman yun, di ba? Kung gusto mo talaga yumaman ng yumaman, wala kang kapaguran para gumawa ng paraan, it's okay. Pero somehow, let's learn to appreciate what is in front of us. At minsan may mga specific tayong kahilingan, no, na para bang regalo na maaaring dumating na pala. Nakaibang balot lang, iba yung laki, iba yung anyo, iba yung hugis, kulay. Pero yun din pala yung laman. Diba? Kaya hindi natin pinapansin. Pero pag binuksan mo, ay yun din pala. Pareho pala. Choosy lang pala talaga ako. Ay nako, kaya ikaw yes friend, ano't ano pa man ang mga mithiin mo sa buhay, ano't ano pa man ang mga goals na gusto mong ma-achieve, ano't ano pa man ang mga pangarap na gusto mong matupad. Go for it. Paghandaan mo siya, paghirapan mo siya, at alamin mo kung yun ba talaga yung gusto mong makuha. Ako simple lang ang pangarap ko. Sana makauwi na ako. At kung tatanungin niyo si Biboy Bibo, Biboy Bibo, gusto mo nang umuwi? Ang tanong, handa ka na ba? Oo lang. Hello, nakasukbit na nga yung bag ko sa balikat. Charot. Ay naka, well anyways yes friend, kung meron ka rin gustong sulatan, pagsabihan ng iyong nararamdaman, sa akin mo na ipadaan yan. Isan mo lang ang iyong sulat para sa isang taong gusto mong masabihan ng iyong nararamdaman sa aking Facebook Messenger at DJ Biboy Bibo para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions. At every Friday boy, nagbabasa tayo ng mga liham mula sa iba't ibang tao, kaya naman go, isan mo na sa akin yan ha. Kung may kaaway ka, sa akin mo ipadaan. Ako bahala dyan. Yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Muli ako po si DJ B-Boy Bibo, magkasama at magharinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Sorry, hindi pala ako 9 to 12 bukas, no? Baka mag-expect kayo, hanapin niyo si Biboy Bibo ng alas 9 ng gabi bukas. Hindi pala, mali. Kasi kakatrabaho ko, hindi ko na alam yung araw, sorry. Bukas po ay makakasama niyo si Biboy Bibo araw ng Sabado, 2 p.m. to 6 p.m. para naman sa programa nating Stick to One. Yan, di ba? Mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Good night, baby. Mwah mwah. Oras natin 11:39.